Good day everyone, I am Aldred Calub po, and in this video I will show you how to solve system of linear equations using Gauss-Jordan method. So without further ado, let us now proceed to the topic. So Gauss-Jordan method is an algorithm for solving systems of linear equations or finding matrix inverses by transforming an augmented matrix into reduced row echelon form using elementary row operations. It systematically creates leading 1s in each row and zeros above and below those 1s. So, solution of linear system by Gauss-Jordan method. So, ang una po natin gagawin is i-construct yung augmented matrix. Next po is convert the square matrix into an identity matrix. So, kung makikita po natin dito sa form na to, yung nasa lower right triangle and yung nasa upper right triangle, gagawin po natin siyang 0. Ipapa-equal natin siya sa 0. And then yung nasa diagonal po, o yung mismong main diagonal, ipapa-equal natin siya sa 1. So, para hindi tayo maguluhan, mag-try tayo mag-solve ng sample problem. So, ito po yung sample problem. In a complex traffic interchange, four interconnected flow rates, which is represented by W, X, Y, and Z, must be balanced to prevent gridlock. Sensors at four different checkpoints provided the following flow conservation equation. So, ito po yung apat na equation. So, determine the value of the flow rates W, X, Y, and Z using Gauss-Jordan method. So, sa Excel po natin to gagawin na. So, punta tayo sa Excel. So, nilagay ko na po dito yung draft ng sample problem. So, ito po yung apat na equation na binigay dun kanina sa sample problem. So, ito po yung apat na equation and ito po yung augmented matrix nila. So, ito po nasa yellow. Ito po yung coefficients and ito naman po yung results. Ito nasa kulay blue. So, ang una natin gagawin nga, di ba? Sabi ko nga po kanina, ipapa-zero natin yung nasa lower left triangle and then yung nasa upper right triangle. And ang ititira po natin is yung nasa main diagonal, which is ipapa-equal natin sa 1 sa pinakang last part. So, para matapos na po agad natin to. So, let's now start. So, ang una natin ipapa-0 is itong nandito sa column na to, which is 1, 5, and 2. So, para mapa-0 natin to, so by the way nga po pala, ang magiging reference row po natin ngayon is itong row 1. So, yun po. So, para mapasira natin itong 1, magiging row 2, which is kung saang row siya nakalagay. So, row 2 minus row 1, which is yung reference angle, multiplied by yung value na gusto nating ipa-0, which is 1, all over yung nasa reference row natin, which is 3. Yun po. Then, dito naman po, para mapasira natin yung 5, ganun din po. Row 3 minus yung reference angle, which is row 1, multiplied by yung value na gusto nating ipa-0, 5, all over yung nasa reference angle, ay reference row, 3. So, ganoon din po sa row 4. So, row 4 minus row 1, reference angle, all over 2. Ito po, 2 all over 3. So, ito po yung susundin nating formula para sa next na matrix na magagawa natin. So, sabi po dito, yung row 1 as is lang, equal to row 1. So, hit enter na agad. Ito naman po is, ito na magsisimulang gawin natin itong, or sundin itong nasa formula na ginawa natin. So, sabi dito row 2, which is itong nasa row 2, minus row 1, which is itong 3, multiplied by, so asterisk po yung multiplied by 1 over 3. So, wag po kayo mag-i-input mismo ng 1 and 3. So, ang gagawin po is, pipindutin nyo po yung mismong value na nandito sa Excel. So, itong nasa cell na to, pipindutin nyo po yan mismo. Yan po. And then, divided by itong nasa row 1. And wag po natin kakalimutan yung dollar sign before the letters and numbers po. Para hindi po siya magalaw mamaya kapag drinag natin. Kasi mamaya po itadrag po natin to. So, huwag natin kakalimutan yan. Lagyan natin ang dollar sign. Dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar sign, and then close parenthesis. And then hit enter. So, nakita po natin nag-0 na po siya. So, ganun din po yung gagawin natin sa row 3. Sundin lang po natin to. Itong nasa formula. So, row 3 equal to row 3 minus row 1 multiplied by ito po, 5 all over itong nasa row 1, 3. And then, huwag po kakalimutan yung dollar sign. Ay, mali. Dollar sign. Dollar sign and then parenthesis, hit enter. So, nakita po natin nag-0 na siya. So, ganun lang po kadali. Ganun din po gagawin natin dito sa row 4. So, bali,
equal to row 4 minus row 1 multiplied by ito pong 2 all over itong nasa row 1, 3. And then, huwag kakalimutan yung dollar sign. Then, hit enter. So, kapag ganyan po na nagawa na natin yung nandito sa first column, ang kailangan po natin gawin is select natin yan and then we just have to drag it po. And yun, meron na po tayo nung next matrix na kailangan natin. So, napa-zero na po natin itong 1, 5, and 2. So, proceed na tayo sa next na gagawin natin. So, gawin ko po muna rin itong yellow para di malito. And then, blue. So, dito naman po, kung kanina ang naging reference row natin is yung row 1, dito naman po, ang magiging reference row natin is yung itong row 2 naman po. And ang kailangan natin namang ipa-zero is ito pong value na nandito. Okay ko lang po. Yan. So, kung makikita po natin, unti-unti po natin pinapa-zero yung mga values dito sa lower left triangle. And mamaya naman po, after mapa-zero natin itong nandito sa triangle na to, itong nandito naman po sa upper right triangle. So, dito na po muna tayo. So, itong row 1, assist lang po yan. Row 1. So, itong row 2, assist lang din. Ito na yung magiging reference row natin. So, dito para mapa-zero po natin tong negative 2.333. So, ganun din po ang gagawin natin sa katulad ng ginawa natin kanina. Magiging row 3 minus yung reference angle, which is row 2, multiplied by negative 2.33 all over negative 3.67. Negative 3.67. So, huwag kayo guys mag-alala. Ito lang muna yung input natin ngayon. Pero mamaya, ang mismo pipindutin natin is itong nandito sa Excel or itong nasa cell mismo para accurate yung value. So, ito for guide lang po natin siya. So, sa row 4, ganun din po. R4 minus R2, which is reference angle, multiplied by 2.67. So, 2.67 all over ito, negative 3.67. Negative 3.67. So, ganun lang po. Gagawin din po natin yung ginawa natin kanina. So, itong row 1 and row 2 as is lang po. Equal siya sa row 1. Enter. Equal siya sa row 2. Hit enter. And then, dito na po mag-start yung pag-apply natin ng formula, which is equal to row 3 minus row 2 multiplied by ito po, pipindutin natin to mismong value na to all over ito rin pong value na to, pipindutin natin mismo. So, and then, huwag kalimutan yung dollar sign. And then, parenthesis, hit enter. Then, sa row 4, ganun din po ang gagawin. Equal sign. Row 4, 0, minus reference row, which is row 2, multiplied by, ito po, pipindutin po natin mismo itong value na to, yung gusto natin ipa-0. And then, divided by, ito po. And then, huwag kalimutan yung dollar sign. Dollar sign, and then, hit enter. So, select lang po ulit natin and then, we just have to drag it po. Then yun, nakita po natin, nag-0 na po yung value na gusto natin ipa-0. So, gawin ko lang po ulit itong blue and then yellow. So, ang kailangan na lang natin ipa-0 dito sa lower left triangle is itong value na to. So, madali na lang po yan. So, ngayon, itong R1 dito, as is na po yan. As is na rin po itong R2. And itong R3, as is na rin po yan. So, R4, ang magiging reference row naman po natin dito is itong row 3 po. So, magiging row 4 minus yung reference row, which is R3, times yung value na gusto nating ipa-0, which is 0.82 or 0.81 all over itong nasa reference row, which is negative 8.09. Yan. So, ito pong row 1 as is lang. Hit enter. Equal to row 2 as is. Equal to row 3 as is lang din. And then dito na po gagamitin natin yung formula na ginawa natin. So, row 4 daw minus row 3
minus row 3 multiplied by itong value na gustong ipa-0 all over negative. Ito po. So, huwag kakalimutan yung dollar sign, guys. Dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar sign. Hit enter. Then, after that, select lang natin and then drag natin. So, yun. Nakita po natin nag-0 na siya. Then, gawin na natin dito blue. Mali. Wait lang. Gawin lang natin tong yellow and then blue. Wait lang, napindot. Then, gawin natin siyang blue. So, yun. Napazero na natin siya. So, ang next naman po natin ipapazero is itong part po na to. Yan naman po. So, tulad na pa-zero na natin itong sa baba. Ito naman po nasa up. Dito naman po tayo sa upper right triangle. So, dito po ang magiging reference row natin is itong nasa pinakang baba, which is row 4 po. So, ito as is lang din to, row 4. So, magiging row 1 minus reference angle, row 4 multiplied by yung value na gustong ipa-0, which is negative 1 all over itong 2.57 po. Yan. And then, ganun po sa second row, R2 minus reference angle, which is row 4 times 5.33 all over 2.57. And then, ganun din po sa row 3. Row 3 minus reference angle, which is row 4 times 0.27. Ito po. 0.27 all over 2.57. 0.57. And then, after that, kailangan lang din nating sundin yung formula na ginawa natin. Yan. So, sabi dito, row 1 po is magiging equal to row 1 minus row 4 multiplied by ito pong value na gustong ipa-0 divided by itong nasa reference row. Then, huwag kakalimutan yung dollar sign, guys. Sorry po sa boses ko, medyo inuubo po eh. Then parenthesis, hit enter. Then, ganun din po dito sa row 2. Equal to row 2 minus row 4 multiplied by ito po all over itong value na to sa reference row. Then, dollar sign. Hit enter. Then, sa row 3, ganun din po. Equal sign minus row 4 multiplied by itong value na gustong ipa-0 all over 2.57 and then dollar sign. Then, hit enter. Then, sa row 4 as is lang po siya. Yan lang. Enter. Then, select and then drag lang po natin. So, kung makikita po natin nag-0 na po siya. So, gawin ko lang po ito na blue ulit itong sa result. Wait lang. Wait lang. Yan, drag and then gawin ko lang po na blue and then yellow. So, yun. Dahil napa-0 na po natin, ito naman pong dalawang to ang kailangan natin ipa-0. So, dito naman po, ang maging reference row natin is itong third row naman po, hindi na itong row 4. So, itong row 4 as is na lang yan. Row 4. Dito naman pong row 3 as is na lang din. Yan na yung reference row natin. So, para mapasira natin siya, ganun lang ulit gagawin. Row 1 minus reference angle. Reference row, sorry po. Reference row which is row 3 multiplied by yung value na gustong ipa-0. Which is ito, which is 4. Wait lang. Row 1 minus row 3. Then, value na gustong ipa-0 which is 4. All over negative 8.09. Negative 8.09. Then, parenthesis. Then, sa row 2 naman po, ganun din. Row 2 minus reference row times yung value na gustong ipa-0,
which is 0.66 all over negative 8.09. So, apply na po natin siya. So, row 1 daw. Ang row 1 is magiging equal to row 1 minus row 3 multiplied by yung value na gustong ipa-0 all over itong nasa reference row. Then, i-dollar sign natin. Huwag natin kakalimutan yan. Dollar sign. Then, hit enter. Then, sa row 2, ganun din po ang gagawin natin. Equals row 2 minus reference row multiplied by yung value na gustong ipa-0. Click lang natin to all over itong negative 8.09. And then, dollar sign. Huwag kakalimutan. And then, hit enter. And then, row 3 as is lang. So, row 3 equal to row 4. So, select lang natin and then drag. So, yun. Na-0 na po natin yung values na yun. So, ganun lang po. Madali lang po, diba? Ito naman yung sa results. Gawin natin blue. So, itong row 4 as is na po yan. As is. Then, row 3 as is na lang din po yan. Then, row 2 as is na lang din po yan. Then, ang kailangan na lang po natin ipa-0 is itong value na to. Yan na lang po yung kailangan natin ipa-0. And dito naman po, ang maging reference row natin is itong row 2 na. Hindi na po yung row 3. So, diba may parang pattern lang po siya. So, madali lang. So, magiging row 1 minus reference row which is row 2 times yung value na gustong ipa-0, 2 all over negative 3.67. Then, parenthesis. So, sundin lang natin yung formula. Equals daw siya sa row 1 minus row 2 multiplied by yung value na gustong ipa-0 all over itong nasa reference row and then dollar sign. At hit enter. And then row 2 as is lang. Equals sa row 2. Enter. Then equals sa row 3. Hit enter. Then equals sa row 4. Hit enter. And then select lang natin yan guys and then drag. So, yun. Pa-0 na natin guys yung lower and nasa upper right triangle. So, wait lang po. Ano muna to. Bigyan natin ng kulay para hindi tayo malito. So, yun. So, ang gagawin na lang natin dito is equal to 1 itong nasa main diagonal. Ito po. So, ayun po yung nasa form, di ba po, nung Gauss-Jordan method. So, dapat po magawa natin siya or ma-convert to identity matrix. So, kailangan po natin pa-equal to 1 yung nasa main diagonal. So dito, para pa-1 natin to nasa main diagonal, ang kailangan lang natin is gawin siyang row 1 divided by yung value na gusto natin ipa-1 which is ito, 3. Then, dito naman po, row 2 divided by negative 3.67. Sa row 3, ganun din po. Row 3 divided by negative 8.09 and then sa row 4 is row 4 divided by 2. Yung nasa 2.57 po. So, apply lang natin siya dito guys. So, bale, row 1 daw dito is row 1 divided by yung 3. Huwag po tayong mag-i-input mismo ng 3 Kung ano po yung mismo nandito sa Excel or yung nandito sa cells, yun po yung mismo pipindutin natin. So, click lang po natin to. And then, huwag kalimutan yung dollar sign. Then, hit enter. Then, dito rin po, ganun din po. So, equals R2 divided by negative 3.67 and then dollar sign. Hit enter. Ganun din po dito sa row 3. Divided by yung value papa-0 natin. And then, dollar sign. Huwag kalimutan. Enter. Sa row 4, ganun din po ang gagawin. 2.57 and then
$sign, hit enter, and then drag lang po natin, select and then drag. So yun. So after nito, we can, sorry po napindot. So after nito po, we can now conclude po that the values of WXYZ, ayun po yung pinapahanap diba sa atin, WXYZ is, so W, then X, W, wait lang po, W is equal to 12.4, X naman po is equal to 5.2, 5.2, and then Y is equal to 8.6, and then Z is equal to 3.8. So, ayan na po yung conclusion natin. So, ito pong row na to, ito po yung nagre-represent ng sa W. So, W po is equal to 12.4, X naman po is equal to 5.2, Y is equal to 1.6, and Z is equal to 3.8. So, ganun lang po para dito sa Gauss-Jordan method po. So, medyo mahaba po siyang steps pero basta alam nyo po yung pattern and solution, and through practice, madali lang po siyang makuha. So, ito po yung conclusion natin. Ito yung mismong answer po. So, yun lang po para sa video na to. So, thank you for listening po. Thank you.